Welcome back dito sa channel natin. Andito tayo ngayon sa may EDSA. Ayon pa sa MMDA, sisimulan na pala ang pinakamalawak na EDSA rehabilitation. Ayon pa sa latest na announcement ng MMDA sa March 2025, sisimulan na ang full EDSA rehabilitation. Mamaya pag-usapan natin yan, daanan muna natin ang iba pa mga projects dito sa may EDSA. Andito tayo ngayon sa location kung saan tinatayo ang Metro Manila Subway Quezon Avenue Station. Ito na ngayon ang latest na progress dito sa yard kung saan ginagawa na ang underground station. Siguro naman by 2028 or 2029 magiging operational na ang Metro Manila Subway. Anyway, balikan natin ang topic natin na EDSA rehabilitation. After nga ng ilang dekada, ngayon lang magkakaroon ng full EDSA rehabilitation ayon sa MMDA. Ngayong March sisimulan na yan at doon sa southbound lane magsisimula ang malawakang project. Andito tayo ngayon sa northbound lane. Ang southbound lane ay mula sa Balintawak hanggang sa may Pasay. So ano nga bang gagawin sa rehabilitation ng EDSA? Ayusin ang buong southbound lane at inasahan na matatapos ang proyektong yan ngayong taon. At saka palang gagawin ang northbound lane. Siguro by next year na. Andito tayo ngayon sa Vertis North, ang pinaka-fastest developing area sa Quezon City. Napakarami ng mga projects ang ginagawa dito at marami na ring natapos na. Ayon pa nga sa MMDA, maglalatag ng bagong aspalto sa ibabaw ng EDSA. Ngayon lang ulit magkakaroon ng rehabilitation sa EDSA dahil next year pala sa 2026, dito gaganapin ang ASEAN Summit. Kaya naman kailangan matapos nila ang proyektong yan. Ayon pa sa MMDA, masyado ng lubak-lubak yung ibang mga areas dito sa EDSA. Kaya naman panahon na na-rehabilitate ito at magkaroon na ng smooth ride ang mga motorista dito sa EDSA. Mukhang natapos na yung pagsaayos ng MMDA dito sa nag-viral na EDSA busway station dito sa may PhilAm QC, kung saan napakataas o matarik ang ramp para sa mga PWD. Sana magamit na rin itong mga bagong elevators sa ilang mga EDSA busway station. Ito naman ang modern na bus stop dito sa harap ng Soler Resort North. Dito nagbababa at nagsasakay yung mga shuttle bus ng Soler.
Ang UNTV tower naman makikita natin mukhang ginagawa na yung tatlong spiral dyan sa taas. Ang ganda talaga ng bus stop dito at meron pa mga LED screen. Nasa likod naman ng Solaire ang Seda Hotel. May bagong project na ginagawa ngayon dito sa dulo ng Vertis North, ang dalawang bagong premium office towers. Mas nauna pang natapos ang Solaire Resort North kaysa UNTV Tower. Patuloy ang development ng Vertis North, ang bagong city center ng Quezon City. Marami pa mga projects ang itatayo dito sa mga susunod na taon. Ito naman ang ikalawang Ayala Mall dito sa Vertis North. As usual, may linear park dito sa gitna ng mall. Walkable na ngayon mula Quezon Avenue hanggang dito sa North Avenue. Kapag dito ka dadaan sa Vertis North, hindi mo namamalayan, andito ka na pala sa kabila. So ayun guys, ongoing na nga ang pagtatayo ng Tower 4 at Tower 5. Pero mas modern ang mga office towers na tinatayo dito. Dito sa taas ng mall, 3 lang pala yung office tower dyan. Akala ko 4. Isa pang mega project ang tinatayo dito, ang Metro Manila Subway North Avenue Station naman. Ongoing na rin ang major rehabilitation ng Trinoma, kung saan magkakaroon yan ng major transformation kapag natapos na. Tara silipin natin ang ongoing rehabilitation na ginagawa dito.
Ito na rin yung huling silip natin sa lumang Trinoma bago pa ito magkaroon ng major transformation. Kung akong tatanungin, maganda pa naman yung Trinoma, pero nakaschedule na nga ang major redevelopment sa mga Ayala malls, kasama ang Trinoma sa 13 billion rehabilitation. Ongoing na rin ang rehabilitation na ginagawa ngayon sa Greenbelt at Glorieta. So ayun guys, nandito na tayo sa may rooftop kung saan sinarado na nga yung mahigit sa kalahati ng Sky Garden para sa major transformation. Naging matamlay ang Sky Garden dito sa taas ng Trinoma dahil malaking bahagi nga dito ay sarado na, pero dati ang daming tao dito. Pero kapag natapos naman ang major renovation na ginagawa dito, napakaganda ng bagong Sky Garden. So abangan natin yan, siguro bago matapos ang taon, makikita na natin ang transformation. Isa pa sa malaking pagbabago dito ang gagawin sa may atrium. Maglalagay pa dito sa atrium ng giant 3D LED screen. Siguro dito yan sa may stage area ilalagay. Abangan natin ang major transformation ng Trinoma, pati na ng iba pang mga Ayala malls na kasalukuyang nagsasagawa ng renovation. Silipin naman natin ang ongoing na ginagawa na MRT7 North Avenue Station. So ayun guys, ito na ngayon ang latest na progress. Anong masasabi nyo sa napakaraming project na ginagawa dito? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon.